magkasama at magkakita-kita muli this year 2026, O Lord. Salamat Lord sa mga nagdaang araw, panahon, oras, Panginoon, na ipinagkaloob at binigay mo sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na pagsama mo sa amin, ang pagkilos mo, at patuloy mo po kaming i-anoint at patuloy niyo po kaming samahan sa lahat ng oras ng aming buhay. Maging ang aming pamilya, ang aming mga ministry, O Lord. Dalangin ko po na patuloy mong expand ang aming wisdom, O Lord, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ayun. Hallelujah. So, ayun, praise the Lord. So, good evening. Good evening po sa inyong lahat. Ayan. Lord Jesus, malinaw naman po ba ako sa inyong harapan? Malinaw naman. Ayan, glory to God. So, ayun, for this night, amen. Thank you po. So, for this night, ayun, i-share ko lang sa inyo i-share ko lang po sa inyo about living in authority. Ano po? So, last time, ang naging topic natin ng Sunday, it's all about commitment. Ano po? So, alam naman natin na every year, lagi tayo nagre-renew ng ating commitment sa Panginoon. Ano po? And every year, nais ni Lord na ang bawat isa sa atin ay mas lalo pang maging committed. Ano po? Hindi yung committed na lumiit yung pananampalataya, kung hindi yung commitment na full of dedication. Ano, na kung ano yung kung year 2025 lagi tayong nalilate sa Panginoon, ano, mas lalo nating or mas lalo tayong maging dedicated pa, ano, pagdating sa Panginoon. Ano, dapat lagi tayong may excitement sa ating puso or mas lalo tayong ma-excite doon sa gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano po, yung tipong wala pa man yung live pero naka-ready ka na, naka-standby ka na. Yung tipong kapag oras na ng pagsamba sa Panginoon ay lagi kang nauuna. Ano? Sabi nga ng mga matatanda na early bird catches the worm. Ano po? So yung mga early bird, sila yung makaka-receive ng mga pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Ano po? So glory to God. So yun, and let us open our Bible in Matthew chapter 19, verse 16 to 30. Ayan. Good evening po. Ano po, Matthew chapter 19, verse 16 to 30. Hallelujah. Saan na yan? Verse 16, sabi po dito, just then a man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life? So why do you ask me about what is good?" Jesus replied, "There is only one who is good. If you want to enter life, keep the commandments." So sabi dito, which one? He inquired. So Jesus replied, "You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. So all this I have kept." The young man said, "What do I still lack?" And Jesus answered, "If you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come, follow me." When the young man heard this, he went away sad, because he had great wealth. Then Jesus said to his disciple, "Truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God." Ano po? So, ika-clarify ko lamang po mga kapatid, ano po, yung part na yun. Ano, ika-clarify ko lang yung part natin doon, ano, na sinabi ng Panginoon na, truly, I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Lagi niyo pong tatandaan, huwag tayong mamuhay doon sa mindset na, oy, kapag mayaman ka, kapag ka mayaman ka, hindi ka papasok sa langit. Lagi niyo pong iset yun sa sarili niyo, lagi pong i-set niyo sa inyong mga buhay, ano po, alam niyo yun, hindi naman po sa ayaw ni Lord na yumaman ka. Ano po, nais ni Lord na tayo po ay magkaroon ng meron tayo. Ano, sabi nga ng Bible in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you." Ano po? So ibig sabihin nun,
ay hindi naman gusto ni Lord na ikaw po ay naghihirap sa buhay. Kasi minsan yung mga tao, ang nagiging ano po nila, ito kasi yung sinabi mahirap sa isang mayaman na makapasok ng langit. So ang gagawin nila, okay na daw na sila ay naghihirap. Pero ang pangako kasi ng Panginoon, hindi naman maghirap ka. Ang pangako ng Panginoon ay magkaroon ka. Sabi ng Jeremiah, di ba? Or sabi doon na, for I know the plans I have for you, plan to prosper. Di ba? Hindi naman sinabi ng Panginoon na plan to suffer. Ang sabi doon, plan to prosper. So if you are living in authority, you can command poverty, you can command poverty, you can command suffering to come out of your life. Wag po tayong laging nandoon sa mindset na, uy, kapag ka hindi ka nagsasuffer, kapag laging blessing yung natatanggap mo, nasa demonyo ka na. Alam niyo yung nagsabi noon, may sa demonyo. Diba? Baliktarin natin. Yung nagsabi na lang noon ang may sa demonyo. Kasi hindi naman, ang nais ni Lord ay masayang buhay. Yung prosper na buhay. Ayaw ni Lord na lagi tayo nagsasuffer. Diba? Hindi naman ibig sabihin na, or hindi po porket ipinipreach ko ito sa inyo, sa pastor, prosperity gospel na yan. No, I'm not saying na prosperity gospel ito. What I am saying is the Lord wanted you to be established. God wanted you to be blessed. Paano ka makakatulong sa ibang tao? Paano mo magagawa yung ministry mo kung hindi ka pinagpapala ni Lord? Diba? Lagi na lang ba tayo nandoon sa baluktot na pag-iisip na kapag ka daw ikaw ay nagsasuffer, nasa paglilingkod ka kay Lord kasi may attacks. That's wrong. Diba? Pagduda ka na kapag lagi kang may attacks. Diba? Mas magduda ka nga kapag lagi kang may attacks. Dahil ang sabi po ng book ng Isaiah, kung sumunod ka lang sana, ang pagpapala ay dadaloy sa buhay mo na parang ilog. So, ibig sabihin, hindi napuputol. So, kung ikaw ay may totoong pagsunod sa Panginoon, malalaman mo kung paano mag-provide ang Panginoon. Di ba? Malalaman mo kung paano mag-provide ang Panginoon. Di ba? Kaya alisin na natin, mga kapatid, alisin nyo na po sa mindset ninyo yun. Na ayokong yumaman kasi sabi ng Bible, it is harder for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Pero ang hindi natin naiintindihan, bakit nga ba hirap na pumasok ang mayaman sa langit? Kasi nga, yun yung buhay nila Alam niyo yun? Yun yung buhay nila. Parang kapag nawalan sila ng kayamanan, parang feeling nila, hindi na sila mabubuhay. Di ba? Yung iba, nalugi lamang ng 1,000. Akala mo, nalugi na ng 1,000,000. Kasi bakit? Doon mo malalaman na yung isang tao ay nakadepende sa pera. Pansinin nyo, malalaman nyo po na ang isang tao or ang isang Kristiyano ay nakadepende sa pera. Kapag yung, halimbawa, kinuman siya ng Lord, o mag-give ka, 500. Sabi, marami na ako mabibili nito, Lord. Ganito, ganyan. Alam mo yon, sa halip na i-go niya kung ano yung sinabi ng Panginoon, mag-i-excuse na lang siya. Kasi para sa kanya, malaking bagay na yung 500. Hindi niya yung kayang i-give up. Hindi niya yung kayang i-give. Hindi niya kayang i-sacrifice yun. Di ba? Kasi ang thoughts niya ay parang katulad nino. Yung thoughts ni Judas. Alam niyo yun? Di ba? Yung thoughts ni Judas. Alam niyo po ba, nung binuhusan po ng mamahaling pabango ang Panginoon, anong sinabi ni Judas? Naku, kung pinagbili na lang sana natin yan, marami pang mahihirap ang makikinabang at marami pang mga tao ang pwedeng makapakinabang niya. Magandang pakinggan, tama. Magandang pakinggan. Magandang intention kung titingnan. Pero may maling motibo. Diba? Maganda siyang pakinggan. Oo, ibebenta natin yung mabangong pabango. Maraming makakabili nun, mayayaman. Tapos yun na pagbebentahan, maraming taong mapapakain. Pero the question here is, eto bang si Judas ay nabubuhay doon sa totoong authority na ibinigay sa kanya ng Panginoon? Nagigets po natin? Or nagigets nyo po ba yung point for this night? Na palagi nating isip sa ating isip na hindi po ayaw ni Lord na tayo po ay magkaroon. Kasi tinanong siya dito, Guro, anong mabuting bagay ang dapat gawin upang makamtan ang buhay? Kasi sa kwento po na ito, na ibigay naman na itong lalaki na ito or ng binata na ito, yung mga bagay na nais na gawin ng Panginoon. Diba? Inonor niya yung magulang niya, minahal niya yung kapitbahay niya, siguro ito ay nagbibigay ng ayuda linggo-linggo.
Binibigyan niya ng ulam yung kapitbahay niyang walang ulam. Gumawa siya ng mabuti, hindi siya pumatay. Nagbayad siya ng tamang tax. Hindi siya nandadaya sa gobyerno and so on and so forth. But you know what, people of God? Here is the catch, na ano connect nun sa living authority? So, ibig sabihin, nasa sa atin din po, whatever we declare, whatever we confess, it will happen into our life. Nagigets po natin? Pansinin niyo po, kapag ang isang tao, ang lagi po nilang sasabihin, ako, ang mahal naman ng food share ni Pastor Carlo, ang Thanksgiving. Diba? Sayang pa yun. Marami na akong mabibili sa 500. Diba? Alam mo yun, malalaman mo na yung puso ng tao na yun ay merong hindi niya kaya mag-sacrifice. Kasi maliit na bagay pa nga yun sa ginawa ng Panginoon. Diba? Napakaliit na bagay nun para sa ginawa ni Lord. Dahil yung ginawa ng Panginoon, hindi yun mababayaran. Dahil buhay ang binigay niya. Buhay ang ibinigay niya. At mahirap yung bayaran. Nagigets po natin? Kaya lagi po nating pakatatandaan na sa ating pong buhay bilang isang lingkod ng Panginoon or bilang isang Kristyano, nais po ni Lord na mamuhay tayo ng yung buhay na may kasaganaan. Mamuhay tayo ng yung buhay na masaya, yung buhay na abundant, yung buhay na prosper. Diba? Meron po ba dito na ayaw na pinagpapala siya ng Panginoon? Sige nga po, taas nga po ang kamay dito ng gustong nagsasuffer lang. Diba? Gusto niyo po ba na nagsasuffer kayo? Ako tatanungin, ayoko nun. Kasi bakit? Diba? Paano ko masasabing pinagpala yung buhay ko nang nagsasuffer ako? Diba? Paano ko mai-testify na ang Panginoon ko kaya mag-provide kung ako nga? Kung ako wala. Kaya huwag din nating i-demonize. Minsan dinidemonize natin yung mga taong yung mayaman. Hindi naman lahat ng mayaman ay masama ang pinagkukunan. Nagigets po ninyo? At hindi naman porket mayaman ka, hindi ka napapasok sa langit. Kaya yung iba, wala. Tinatanggap na lang nila sa sarili nila na sila ay mahirap na sila ay ganyan na lang talaga at wala na mangyayari sa buhay nila. Pero yan po ang pagkakamali ninyo. Diba? Ang pinakang tinitingnan dito, it's not about how rich you are. Ang tinitingnan dyan ni Lord ay kaya mo ba na i-sacrifice yung meron ka para sa iba? Siya, bilang mayaman, hindi niya kayang i-sacrifice yung meron siya. Imagine mo ang sabi niya, di ba? Ang sabi niya, di ba? All this I have kept. Yun na lang yung meron ako, di ba? Yun na lang yung meron ako. Naibigay ko na lahat. Pero ang sagot ni Lord, gusto mo bang maging perfect yung paglalakad mo sa akin? Ibenta mo lahat ng yan. Lahat ng natitirang meron ka. At ipamigay mo sa mayayaman. And you will have treasure in heaven. Di ba? Ang sabi ng Bible, in where your treasure is, your heart is there. So, ang minimi ng Panginoon dito yung puso niya. Di ba? Tayo ba, kaya ba nating mag-sacrifice kay Lord? Ikaw ba, kapatid, kaya mo ba mag-sacrifice para sa Panginoon? Di ba? And that's the question. This year, 2026, ano ba yung kaya mong i-sacrifice para sa Panginoon? Di ba? Kaya mo bang mag-sacrifice ng oras? O hindi natin kaya? Pastor, inaantok na kasi ako . Pastor, ganito. Pastor, ganyan. Di ba? Hallelujah, Jesus. Di ba? Same old ways pa rin ba tayo? Pareho pa rin ba tayo nung dati? Di ba? 2025, hindi ka na nga active. 2026, ganun pa din. Tapos, ini-expect mo 100% na igigib sa'yo ni Lord yung pagpapala. Walang ganun. Di ba? Pagpalo. Diba? Kasi alam niyo mga kapatid, one thing that I learned from this walk in the ministry, sabi ko, Lord, full-time ako for over 5 years, pero never nagkulang ang Panginoon sa buhay ko. Diba? And I tell you that, never nagkulang ang Panginoon. Before, gusto ko nang umiyak, gusto ko nang mag-give up kay Lord. Kasi sabi ko nun, Lord, ayoko nang mag-minister. Kasi ganito pala yung pag-minister. Magbibigay ka na magbibigay, pero wala ka namang natatanggap. Di ba? Ikaw lang nang ikaw yung magsasolve ng problema nila. Sasamahan mo sila mag-solve ng problema nila, pero ikaw lang mag-isa ang magsasolve ng problema mo. Sabi ko, Lord, ganito ba talaga ang paglilingkod? Di ba?
Pero one thing that I learned is yung puso natin yung laging ipine-prepare ng Panginoon. Ano po? Gaano ba yung authority na meron ng ating mga puso? Gaano ba merong authority tayo? When it comes to our life today. Alam niyo po ba yung buhay na yan? Hindi naman yan pinagkatiwala kay kamatayan. Hindi yan pinagkatiwala kay demonyo. Hindi yan pinagkatiwala kay Diablo. Hindi yan pinagkatiwala kay evil spirit. Hindi yan pinagkatiwala kay lustful spirit. Hindi yan pinagkatiwala sa kahit anong dark entity. Pinagkatiwala yan sa'yo. So it depends upon you. Kanina, kaya medyo na-late ang person. Ay napag-usapan namin yan nila Marinjana. Kasi nandito siya kanina. Nangingi siya ng advice and meron siya mga questions. But the bottom line here is, may mga pagkakataon na kaya tayo nahihirapan kasi hindi natin sinusunod yung pinapagawa ng Panginoon. Alam mo yun? Diba? Lagi niyong tandaan, hindi kayo bangus. Diba? Hindi kayo bangus. Kahit maalat o matabang, nandoon kayo. We have only one stream here. Diba? Marami sa atin, until today, nararanasan mo pa rin yung mga bagay na hindi mo dapat dinadanas kasi may hindi ka pina-follow sa Panginoon. Meron kang hindi nasusunod kay Lord. Ang nais ni Lord, maglingkod ka. Ang ginawa mo, tumalikod ka. Ang sabi ni Lord, gawin mo to, pero ang ginawa mo, hindi mo ginawa. Diba? Lagi natin tinatakasan. Lagi tayo nagiging katulad ni Jonah. Diba? Jonah na nga ang action natin, Judas pa ang pag-iisip natin. Nagigets po ninyo? Yung lahat ng bagay na ginagawa natin kay Lord. Diba? Nakakatawa mang isipin pero legit, diba? Yung action mo Jonas, pero yung utak mo Judas. Nagigets natin. Diba? Kasi bakit? Si Judas ganun eh. Diba? Binuhusan si Jesus ng pabango. Hindi niya nakita kung para saan yung ginagawa nung nagbuhos sa kanya ng pabango. Diba? Ang tiningnan niya yung tingin niya ay tama. Diba? Tama naman yun. Na kung inenta yun, marami pang mapapakaing mayayaman. Pero pagpahanda kasi yun sa Panginoon eh. Diba? And many of us, we cannot sacrifice kung paanong nag-sacrifice yung babae na yun na nagbuhos sa kanya ng pabango bilang preparasyon. Diba? You see, people of God, kaya alam nyo, nung simula Sunday, the Lord teach us about commitment. And today, I want you to live in the authority. Mamuhay ka dun sa authority na ibinigay ni Lord sa'yo. Diba? Hindi laging sisisihin mo yung demonyo dahil naghihirap ka. Baka hindi ka sumusunod. Diba? Hindi yung lagi nating sisisihin yung demonyo dahil tayo may pinagdadaanan. Alam nyo, sometimes, kawawa na yung demonyo eh. Kung tutuusin, kawawa na yung demonyo, lagi na lang nasisisi. Diba? Lack of finance. Halimbawa, hindi naman nagkulang ang Panginoon sa pagpapala sa'yo. Pero ikaw kasi, pag meron ka, Starbucks dito, Starbucks doon, gala dito, gala doon. And then dumating yung moments na walang pagpapala, nandoon yung tinatawag na famine moments, di ba? Anong gagawin natin? Di ba, pag famine moments, sisisihin natin yung demonyo. Yung demonyo kasi ganito eh. Yung demonyo kasi ganyan eh. Di ba, yung demonyo, I command every spirit ng kahirapan, poverty, every spirit ng ganito, ganyan-ganyan, come out in my life in Jesus' name. No? Pero hindi natin nakita na even sa Bible, tinuruan tayo na dapat maging katulad ka ni Joseph mag-isip. Nagigets po ninyo? Huwag tayong Judas mag-isip. Dapat maging katulad kay Joseph mag-isip. Pag pinagpala ka ng Panginoon, isipin mo kung ano yung magiging fruits niyan bago mo lagasin, bago mo gastahin. Alam niyo kahapon, nag-uusap kami ni Ate Milty. Sabi niya, alam mo Pas, habang nakikinig ako sa meeting natin, grabe pala ang ginagawa ng Lord sa WTJR, no? Alam mo, yung church namin, every year na lang, zero balance. Pero naa-amaze ako sa WTJR, may savings pang ministry nyo. Diba, paano yun nangyari? Sabi ko, hindi ko rin alam. Pero, yun ang ginawa ni Lord. Kasi, pinaintindi sa akin ng Panginoon na kapag pinagpala ka, dapat Joseph mindset tayo. Sa oras na tayo pinagbubungan ni Lord, magtabi ka. Diba? Magpag-ipon ka.
walang blessing. Many of us, ganun tayo. One day millionaire. One day millionaire. And then afterwards, yak later. Diba? In-apply yung authority na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Eh kasi pastor, hindi ko kayang hindi magpindot ng Shopee eh. Ano ka ba? Putulin mo yung kamay mo. Kung yun lang yung nagiging reason bakit order ka ng order. Putulin mo daliri mo. Diba? Niliteral yung Bible eh, no? Diba? Kidding aside. Pero legit yun eh. Diba? Nasa sa'yo yung authority kung pipindot ka doon o hindi eh. Diba? Alam nyo, may mga pagkakataon na ituturo ko yan or nasasabi ko yan sa mga leaders. Sabi ko, alam nyo, kung tutusin ng ano eh, makakabili naman ako ng iPad. Pero bakit this? I want to challenge myself as well na kahit kaya mo, hindi banat ng banat, hindi gora ng gora. Kailangan pinagpaplanuhan. Sabi po ng Bible na bago ka magsimula ng isang plano, hindi mo ba muna paplanuhin? Di ba? Pwede po bang magtatayo ka ng bahay pero hindi mo plinano kung magkano yung magagastos mo sa maggagawa, magkano yung pasahod, magkano yung pagkain nila, magkano yung materyales, magkano yung flooring, ceiling, walling, and other stuffs. Everything is according to plan. Nagigets po natin? Diba? Kaya nga naa-amaze ako dun sa mga kapatid natin dito sa WTJR eh. Kapag nakakapag-usap or napapag-usapan namin yung mga bagay-bagay niyan. Sabi nila, Pas, ganito kasi ginagawa namin eh. Diba? Pag bago dumating yung sahod namin, naka-budget na. Diba? Sabi ko, ang galing. Because it is a strategy. Diba? Na alam mo na kung saan mo gagastusin, ito yung maisisid ko, ito yung ganito, ito yung ganyan. Huwag natin laging isa sa sarili natin na kapag naghihirap tayo, laging kasalanan ng demonyo. Alam nyo, naghihirap tayo kasi hindi natin ginagawa yung principle. Tandaan nyo po ang Panginoon, hindi siya nakadepende sa kung ano yung kaya mong ibigay. Maliit yun o malaki, walang pake ang Panginoon dyan. Pero nakadepende siya kung sinusunod mo ba yung principle o yung pattern na binibigay niya. Ano? And one thing that I learned for the 7 years of working to the Lord, before kasi merong ganitong mindset na ipinamindset sa akin eh, na give ka lang ng give sa church, give ka lang ng give sa church, ibabalik naman yun ni Lord sa iyo ibabalik naman sa iyo ng Panginoon sa ibang aspeto. Pero hindi po ako naniniwala doon eh. Kasi sabi ng Bible, what you sow, what you reap. So when I sow finances will come to me. If I sow food, and then food blessings are coming to me. Nagigets po ninyo? So if I give effort will come to me. So if I release effort, if I release sacrifices to this ministry, this sacrifices will be paid off. Kasi may mga tao din na handang mag-sacrifice katulad ng ginawa mo. Natuto po ba tayo? Diba? So lagi niyo pong tandaan yan. Ano po, na the authority is in us. Ano po, and follow, sabi ng Bible na follow my commands. Ano? So kung ibig mo maging ganap, ano po, dapat handa ka mag-sacrifice. So living in authority is not about commanding in the mighty name of Jesus. Living in authority is knowing how to sacrifice. Lagi niyo po yung tandaan. Ano po, hindi porket kaya mong mag-command ng demons or in the mighty name of Jesus, come out in Jesus' name, ay nabubuhay ka na sa authority. Alam nyo, ang totoong authority, yung kaya mong ipamuha, yung command ng Panginoon. Ano po, meron man nakakakita, wala. Nagigets po natin? Thank you, Lord. Diba? At nawa po ay may na-share ko sa inyo ngayong gabing ito. Number one thing, na nais ko pong i-share pa sa inyo, number one key points, para mamuhay ka ng ayon doon sa authority that the Lord has given to you. Number one is surrendering. Ano po, kailangan fully sa authority or hindi ka magkakaroon ng authority or hindi ka pagkakatiwalaan ni Lord ng authority kung hindi ka papatay sa iyong sarili. Nagigets po ninyo? If you are not die to yourself, imagine nyo, ano po ba ang itsura ng patay? Meron po bang patay na kapag kiniliti mo, tumatawa? Di ba?
Sino po dito nakakita na ng patay na kapag kiniliti, tumatawa? Diba, meron ho ba sa inyo? Anyone? Sino po dito nakakita na ng patay na kapag kiniliti, tumatawa? Diba? So, ang patay, kapag giniliti mo, hindi na yung tatawa, patay na yun. Diba? No emotion at all. So, if you are truly surrendered to the Lord, dapat patay ka na pagdating sa ganyan. Nagigets po ninyo? Hindi yung kapag nakanti lang tayo ng konti, ngal-ngal na tayo. Hindi yung kapag nasabihan lang tayo ng hindi maganda, ang reaction mo kaagad. Di ba? Ang isang tao na totoong surrender, sabi dito, ay una, ano po, Mateo 29. Let us open our Bible in Mateo 19:29. Hallelujah, Jesus. Sabi po dito, and everyone who has left houses or brothers or sister or father or mother or wife or children or fields for my sake will receive 100 times as much as will inherit eternal life. Imagine nyo. Di ba ang sabi doon, kaya mo bang iwanan? Kaya mo bang i-put aside? Di ba? Kayo po ba, kaya nyo po bang i-sacrifice yung kaligayahan nyo, yung career nyo, yung pamilya nyo, and so on, for you to be able to inherit something to the Lord? At ito po ay wag nating masyadong gawing physical. Marami nami-misinterpret din ito. Ang sinasabi dito ng Panginoon, i-put aside. Ano po, i-put aside mo or i-set aside mo muna yung lahat ng bagay na yan. Di ba? Kung ngayon, juwang-juwa ka sa buhay mo, set aside mo muna yan, bro. Di ba? Pahalagan mo kung ano yung calling ng Panginoon. Di ba? Kasi hindi ka naman nagpasakop kay Lord para makita yung jowa eh. Hindi ka naman nagpasakop kay Lord para makita mo yung mamahalin mo panghabang buhay. Di ba? Tayo nagpasakop kay Lord because we wanna surrender ourselves to Him. We wanna surrender ourselves to those people. Diba? That God given unto us to shepherd us. Nagigets po ninyo? So, nawa po ay naintindihan nyo po yung pinipinpoint ko dito. Ano po? Minsan, lagi nating sasabihin, wala na akong magagawa, pastor, mahal ko eh. Diba? Wala din naman po akong magagawa dyan, kung mahal mo talaga. Ano? But, can you please put aside when it comes to calling? Alam nyo, may share ko lamang po sa inyo na pakatandaan nyo pong mabuti na pagdating po sa calling, ano po, hindi pwedeng nadadamage yung calling because of your personal intention or your personal thing. Diba? Hindi pwedeng nadadama yan. Kasi kung, imagine nyo po yun, one obedience is equivalent to many souls na pwede nating ma-save. Pero kung mananatili tayo doon sa desire lang natin, imagine nyo po, kung hindi kayo nag-sacrifice si Pastor Carl, diba? Kung hindi kayo nag-sacrifice si Pastor Carl, do you think may WTJR? Diba? May mga pagkakataon na na-share ko sa inyo kung ano yung mga sacrifices namin, pero kulang pa yun eh. Kulang pa yung alam mo. Kulang pa yung alam ninyo na sacrifices namin. Diba? Kulang pa yung alam ninyo. Ano? Kaya nga nung mga last time na nagkakausap kami ni Ate Milty, sabi niya, grabe po palapas, no? May mga bagay pa pala kami na hindi alam about sa inyo. Ano? Na yes, maraming mga sacrifices ang ginawa namin or itinanim namin bago kami magkaroon, bago tayo makarating sa kung saan man tayo ngayon. And guys, gusto ko lamang sabihin sa inyo yung magandang surprise ni Lord para sa bawat isa sa atin. Diba? Sinong gusto marinig yung surprise na yun ni Lord? Ayan. Ganda ng ngiti ng Nanay Yoli. Alam nyo na to eh. Kasi nandoon naman kayo eh. So today, ano po, kaya din medyo pagod din ang person kasi kanina ay pinuntahan na namin yung ating application doon sa SEC. So we are waiting for 5 days para makuha na natin yung ating certificate. So tayo ay hindi illegal. Tayo po ay legal na. Praise the Lord.
Kaya wala na tayong takot ngayon. We can be bold enough to preach the gospel because we are not illegal. We are legally, 'di ba? We followed the government standards. Ano po? 'Di ba? Yan po ay trinabaho namin nang yung iba sa inyo ay walang idea or walang kaalam-alam. No, iilang mga tao ang nakakaalam na yan po ay inayos namin, inasikaso namin. Kasi ayaw ko na mag-i-start tayo ng ministry sa isang lugar na tayo ay kabado 20. Kasi baka mamaya i-raid ka. Tapos wala kang documents na may ipapakita. So at least today, we are, alam mo yun, tayo ay ready na para sa mas malaking harvest pa. Nagigets po ninyo? Diba? Ginol po namin yan. Na mas lalo pa tayong makapag-harvest pa ng mas grabe pa. So God wanted us to understand. Kaya nga sabi ko, okay, ready na. Ready na for 2026 planting. Kaya kayo po ba? Handa na po ba kayo na magpagamit sa Panginoon? Diba? Ready na yung harvest. Pero few pa lamang ng mga manggagawa ng Panginoon. At until today, humahanap pa rin ang Panginoon ng mga seryosong manggagawa ng WTJR. Para mag-harvest ng mas maraming soul. At kailangan ng Panginoon ng isang tao na fully surrendered. Una, sinabi dito na kapag tayo nagkamali, hindi na yung laging guilt trip tayo sa buhay. Alam mo yun? Pag nagkamali ka, lagi mong iisipin, ay, nadimonyo ka na naman. Na ganito, na ganyan. Di ba? Lagi nyo pong tandaan yung 1 John 1:9. Confess all your sin, He is faithful and just, and He will forgive us our sins. Yung nga yun na pag-usapan namin kanina, bakit? Nung panahon po ba na nagkamali si Peter, dahil ba yun demonize siya? Hindi. Nagkamali si Peter kahit na siya apostol na. Kasi ang goal ng Panginoon ay hindi para sabihin wala ka sa Kanya. Ang goal ni Lord ay para i-fix ni Peter kung ano yung dapat niyang i-fix. Kasi bakit? After niyang ma-fix yung kanyang sarili, anong binigay sa kanya ng Panginoon? Susi. At anong susi na yun? Anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Peter, you will be the rock. Or you will be a rock. And in that rock, I will stand my church. Binigyan siya ng susi para saan? To hold ministry. Para hawakan ang church na binuo, in-establish ni Lord. Kaya alam nyo kapatid, kapag dumarating ka sa moment na nandudoon ka sa moment na may mga pagkakataong nagkakamali ka, magpakorek ka sa Panginoon. Magpakorek ka sa leader mo, sa shepherd mo. Kasi after nun, merong pinaghahandaan ng Panginoon sa buhay mo. Nagigets po ninyo? Malinaw naman po ba? Sabi dyan, with man it is impossible. Para sa mga tao, imposible yun. Pero sa Panginoon, posible ang lahat ng bagay. Diba? Kinurunahan niya nga bilang hari yung adulterer Diba? Imagine, King David is crowned as king, but he is adulterer. Diba? Noah is one of the righteous men in the world, but he is what? Drunkard. Maglalasing, mag-iinom. Diba? You see, Magdalena is a great helper of Jesus nung siya ay nasa katawang tao, but she is a prostitute. Di ba? So, anong pinag-iisip mo or anong pinagdududahan mo sa Panginoon? Na ikaw na makasalanan, ikaw na dating magnanakaw, dating adulterer, pervertive, ikaw na dating palaging nanonood ng pornography, palaging nagkakamali, feeling mo ay hindi ka magaling, feeling mo ay hindi mo kaya. Anong pwede nating maging excuses kay Lord na hindi kanya kayang gamitin? Kaya nga hinahanda ka niya Kaya nga ngayon pa lamang, pinapakita na ni Lord yung mga bagay na pinagkakamalian mo para maitama mo na. Diba? Kasi kung ikaw, naibigay na ni Lord yung ministry mo, dun ka pa nagkamali, mahirapan ka na. Diba? Para sa akin, mas magaling nang sa una ako nagkakamali kaysa sa dulo. Kasi sa una, mababago mo pa sa dulo, hindi na. Nagigets po natin? Oo. Bakit?
O, edi dyan sila sa baba. Doon na lang sa taas. Ayun, so glory to Jesus. Uy, huwag naman dyan. Dito na lang. Ayun, so glory to God. Ano po? So surrendering, ano po? So, ibigay natin yung all natin sa Lord. Ano po, yung 100% natin kay Lord. Ano po, huwag tayong maging katulad ng lalaking mayaman o ng binatang mayaman na yun lang yung nagpipigil sa kanya para maging ganap siya sa Panginoon. Huwag mong hayaan na yung excuses mo, yung mga bagay na tinitingnan mong negative sa buhay mo ang maging excuses para hindi ni Lord magawa yung para sa iyo. At hindi ni Lord magawa yung prepare niyang paghahanda para sa iyo. Alam mo, maraming Kristiyano ang nasa timing pero hindi nila alam na on time na sila. Sasabihin nila hindi pa ito yung perfect timing pero hindi nila alam na sila on time na. Na yan ang kanilang paggawa. Di ba? Nagigets po ninyo? May mga pagkakataon na may mga tao na nagsasabi sa akin na hindi pa ito yung right timing. Sabi ko, kailan yung right timing? Di ba? Amen. Ano? So praise Jesus. Sige ate, thank you so much. Ano po, good night. Hallelujah. Pag meron po mag-join, parang si Annalisa, pa-approve na lang po. Invite I see. Thank you po. Ano po? So let us surrender ourselves unto the Lord. Maging katulad po tayo ni Abraham. Diba? Si Abraham, kahit alam niya na mukhang nakakatawa, no? Na magkakaanak pa si Abraham, pero nagtiwala at naniwala sila kay Lord. So minsan, kahit na tingin mong imposible nang maganap yung sinabi ni Lord sa iyo, magtiwala ka pa din, katulad ni Abraham. Diba? Many of us, we are not believing to the Lord like Abraham. No? We are like Judas in many times. Alam mo yun? Para tayo si Judas, ang dami nating what if ganito yung mangyari? What if ganyan? Diba? What if kapag ginawa ko to, what if? Alam mo yun? Alam mo yung what if na yun yung pumatay dun sa anointing na meron si Judas eh. Diba? Ayun, si Judas na todas. Ano? Because of what? Many things na ginagawa niya. Diba? Siguro si Judas iniisip niya na siguro si Judas iniisip niya na hindi na siya mapapatawad ng Panginoon. Hindi niya nakita na si Peter nga, ang dami niyang pagkakamali eh. Diba? Pero napatawad pa siya ng Panginoon. At ibinigay pa sa kanya yung magandang posisyon. Binigyan pa siya ng susi. Diba? So kaya, mga kapatid, I encourage every one of you to live in the authority that God has given unto you. Diba? Huwag mong hayaan na ibang tao ang magdidikta ng kung sino ka. Di ba? Huwag mong hayaan na ibang tao ang magsasabi kung sino ka. Di ba? Kanina, napag-usapan nga namin to ni Sis Dana, na isa sa mga bagay na natutunan ko sa paglilingkod kay Lord, yung kapag binabato ka ng bato, damputin mo at gumawa ka ng tower mo. Pero kapag dumating yung panahon, hindi ka na nila kayang batuhin. Kasi every time na babatuhin ka nila, bumabalik na sa kanilang binabato nila. Kasi masyado ka ng mataas para maabot ng bato nila. Nagigets po ninyo? If many people don't believe in you, diba? Sana ikaw maniwala at magtiwala ka. Si Lord yung alam mo. Ano po, before, many people thrown stones to me. Maraming tao ang bumabato sa akin dati. Hindi yan magiging magaling na leader. Hindi yan magiging magaling na ganito. Diba? Hindi niya kayang pamunuan yung church. Ang dami kong naririnig. Yan yung black sheep sa family. Hindi yan magiging successful. And so on and so forth. Ano po. But little did they know
na may mga bagay na hindi na nila kailangan malaman pa. Diba? Because I live in the authority that God has given to me. Diba? Every time po na sinasabi ng ibang tao, si Dave, wala yung mararating. Alam mo ang dinideclare ko, Lord, in the mighty name of Jesus, mararating ko yung dapat ko marating. If many people are throwing stones na hindi magiging successful, I declare every day that in the mighty name of Jesus, I am successful. Diba? Hindi ako kung ano yung iniisip nila. Ako ay kung paano mo ako tinawag. Ako ay kung sino mo ako tinawag. Ako yung David na tinawag mo. Na kahit maliit lamang, yun ang tumalo kay Goliath. Kaya sabi ko, I command these mountains to be removed and to get off right now. Nagigets po natin? And you will see. Yung mga bagay na mukhang imposibleng maganap sa buhay mo, it will become possible today. Hallelujah, Jesus. Kanina, minessage ako ni Ate Milty, yung ating taga-Cagayan. Sabi niya pa, cry. Sabi ko, bakit? Sabi niya pa, alam mo ba, na nakikinig pala si Papa sa atin habang nag-uusap tayo kahapon. Sabi ko, talaga? Ano sabi niya? Pas, nagpe-prepare na daw siya ng kutsyon para daw mahihigan kayo kapag pumunta kayo dito. Diba? At excited na sila na maka-fellowship kayo. Nagre-ready na sila. Tapos alam mo ba pa, ang sarap pala sa pakiramdam na yung tatay mo matagal niya na sa nakafinaraw yung pinagpipray na makapagpagpag. So niya, this is game 4. At unti-unti, nangyayari na. Sabi niya, dati pala masyado akong naging mabilis. Hindi pala yung right timing ni Lord. Pero ngayon pala, yung right timing na ng Panginoon. Nagigets po natin mga kapatid. Sometimes, minamadali natin yung dapat ay patiently waiting tayo. At yung mga patiently waiting dapat tayo, minamadali na natin. Kaya, I suggest mga kapatid na mag-focus ka sa pag-surrender mo kay Lord. Saka mo na, hindi mo naman kailangan i-goal yung fame. Diba? Alam nyo, share ko lamang sa inyo, nung nagsisimula ang WTJR, sinabi ko sa sarili ko na, Lord, tulungan mo ang WTJR na mag-stand. Hindi kami makikipag-connect sa mga church. Ayaw namin na makikilala ang WTJR na, kaya lang naman lumaki ang grupo niyan or kaya lang naman naging sikat yan kasi kumunik yan kay David Sanggalang. Kaya lang naman lumaki yung grupo niya ni Pastor Carl kasi kumunik yan kay Kuya EJ. Kaya lang naman lumaki yung grupo niyan kasi nakikonnect siya sa mga famous na mga vlogger na mga Christians and so on and so forth. Ayaw ka na dumating yung time na ganun yung magiging thoughts or thinkings ng ibang tao. Diba? Gusto ko ang mapaparangalan ay si Lord na we are independent church and everything is all about the Lord. Diba? Kaya kung tatanungin nyo kami, tatanungin nyo ako, walang tao, wala kaming mayamang elder. Wala kaming mayamang elder na nagpondo sa amin. Simula kami, wala nga kami. Wala kami kahit ano. Nagigets po natin. Diba? Praise Jesus. Diba? So doon po natin makikita kung paano ang Panginoon ay kumilos sa ating mga buhay. Diba? Last time, yun nga, katulad nga na napag-usapan namin ni Ate Milty, sabi niya, Pas, grabe nga eh. Alam mo ba, yung namin, sabi niya, yung church namin dati, laging nasisiro, laging ganyan. Pero naa-amaze ako sa inyo kasi may savings pa yung ministry. Diba? So, paano yun nangyari? Diba? God given us wisdom. Wala naman nagturo sa atin nun eh. Diba? Alam niyo po ba, ang baon-baon ko lang ay yung mga turo na ibinigay ng spiritual father ko nung siya'y buhay pa. Diba? And the Lord connected me to the right people na ibinigay niya sa akin. Yung nagsisimula kami,
Walang prophet na nag-stand sa amin. But the Lord given me Prophet Nehemiah. Na simple lang. Alam mo, ang prayer lang niya, Lord, gusto ko ng wisdom. And then the Lord led him to WTJR. Tapos sabi niya, Apostle, mag-join ako sa G-Meet. O sige. And then, doon na nagsimula yung partnership na meron kami ni Kuya Nehemiah. Last time, nag-RRM kami. Hindi ko alam bakit excited ako. Sabi ko, Lord, bakit ganito ako ka-excited? And little did I know na may surprise pala si Lord. Nung RRM, meron akong isang hindi inaasahan, hindi close. Although nakilala ko naman siya sa Facebook, but we are not close, we are not na pastor. Pero nagulat na lang ako na meron siyang sinabi doon na tumatak sa akin. At yun yung reason. Yung sinabi ng pastor na yun yung nag-reason kung bakit napadali yung lahat ng ating ginawa para maging legal yung church. Sabi ko, grabe, no? Samantalang yung iba, kailangan pa nila mag-post ng, kailangan namin ng ganito. Diba? Sinong pwedeng tumulong sa amin ng ganito, ganyan-ganyan. Nagkaroon ang WTJR, not because nag-post kami na kailangan namin ng speaker, kailangan namin ng electric fan, kailangan namin ng ganito. We just pray kung ano yung meron kami. And the Lord led the people, the right people, na pinili niya para maging helper ng ministry meron kami ngayon. And look at the ministry today. Kompleto na. Piano, may set, di ba? Last New Year, mukhang negative yung nangyari kasi sumabog yung aming amplifier. Pero ang purpose pala ni Lord, i-upgrade lang yung amplifier na binigay niya. Sabi ko, galing mo talaga, Lord, ha? Laging right timing ka. Alam mo yun? Ngayon, mas lalo pang pinaganda ni Lord yung para sa Kanya. Yeah, let us surrender ourselves unto the Lord like Abraham. Po? Mas i-commit mo yung sarili mo ngayon. So when God commanded you to give what God demanded. What God commanded. Hallelujah. Bigyan mo ng karton. Sa gilid. Kasi yung likod nila. Or i-ano mo na lang to. I-ganon. Para papaganon na lang sila. Po, ikalawa, sabi dito, follow my command. No? Diba? Alam nyo, maraming mga tao, meron naman silang authority. Pero kaya hindi nila nagagamit yung authority nila saan? Baliktad. Hindi. Yung nasa ilalim, yung nasa ibabaw. Ayan. Tupi mo ng konti sa dulo. Para hindi nakaharap. Pwede na yun. Okay yun. Para kahit maglikod sila, di okay. Tumbling ko din. Diba? So, sorry for the interruption. Sabi dito, follow my command. Maraming mga Kristyano hindi nila malakaran yung authority na ibinigay ni Lord because they are not following to God or they don't follow the command of God. Hallelujah. So God wants us to always follow His command. Nais ni Lord na i-follow natin yung command na ibinigay niya sa atin. Kaya nga sabi dun sa verse 18, which one he inquired? Alin dun sa command na yun? Pero meron kasing dalawang klase ng command ng Lord. Written command at spoken command. Bilang apostolic church, we obey not just written commandments, but we obey also spoken commandments. Ang written commandments, ito yung nasusulat sa Bible. Pero may tinatawag na spoken command. Katulad na lang ng ministry. Hindi naman nakasulat sa Bible na si Carl magiging pastor, magiging lead pastor ng WTJR. Wala naman yan .
Kahit si Nanay Yoli, nakita nyo na ba yung pangalan niya doon sa Bible na nakasulat doon? O, si Yolanda Ibo, magiging ano yan? Healing minister sa pamamagitan ng pagmamassage. Wala namang ganun eh. Diba? Anong tawag doon? Spoken command. Diba? We just do the spoken command of God. Wala ka rin makikita doon na, oh, si Ann, magiging ano yan? Magiging kids minister yan. Wala naman nakalagay niyan eh. Wala naman written command dyan sa Bible na yung pangalan mo ay nandyan. Diba? Baka hindi lang ganun kakapal yung Bible. Pag nilagay yung pangalan natin, milyon-milyon tao tayo. Diba? That's why may mga prophet. Kasi doon nila dinadaan yung mga tinatawag na spoken command. No? Meron lang talagang mga tao na may sarili silang doktrina or may sarili silang paniniwala. Ano po, ang thinkings nila, what is in the Bible is enough. So, kaya hindi nila nagagawa yung pinapagawa ng Panginoon all in all. Diba? Kasi even naman sa Book of Acts, yung mga apostol, hinihintay nila yung vision na ibibigay ni Lord eh. Diba? Sila Peter, sila John, hihintayin nila yung spoken word ng Panginoon. Tapos pupunta sila doon. Dala-dala yung written word. Nagigas po ninyo? Ano? So kaya, let us always follow and obey the command of God. Obey the written word and obey the spoken word. Ano po? Hallelujah, Jesus. Number 3, ano po, bago ako mag-end, bilis ha, no? Giving your 100% to the Lord. So, ibigay na natin yung all and all natin kay Lord. Kasi hindi naman tayo lugi eh, pagdating sa Panginoon. Diba? Kasi sabi dito sa verse 28, Jesus said to them, "Truly I tell you, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on the 12th throne, judging the 12 tribes of Israel." Imagine, authority yun na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sinabi doon, everyone, na kaya nilang iwan or kaya nilang isacrifice yung lahat ng meron sila, ay tatanggap ng ilan? 100 times. Diba? So, give your 100% commitment, 100% sacrifice to the Lord. Kaya, pag minsan, naalala ko kapag sinasama ko si Kuya Yo, sabi ko, Yo, sama mo nga ako, pupunta tayo dyan. Sabi niya, bayan, para ka namang anak ni Bill Gates. Kasi, sabi mo, okay na yan. Eto, ganito, ganyan. Sabi ko, pagdating kay Lord, pera niya yan eh. Bakit kailangan nating tipidin ng Panginoon? Sabi ni Lord, if you give your 100% to God, diba? You will what? You will have 100 times. Imagine that, people of God. Kaya palang gawin ni Lord na 100 times yung mga sacrifices natin. Ano? Kaya pagdating sa mga tinatawag na sacrificial giving, sacrificial effort, sacrificial time, di ba? Itong mga oras na to, 11:57 na oh. Pero many of you sacrifices your time. Yung iba sa inyo, di ba? Kanina nag-on cam si Nanay Yoli, nasaan pa siya? Nagbabantay pa siya doon, nasa mall pa si Lola. But it is a sacrificial time. No, akala natin parang hindi naman to mahalaga or hindi naman to nakikita. But we don't understand na it is sacrificial. Ano po? Sacrificial po yan. Diba? Hallelujah, Jesus. So, kaya mga kapatid, live on your authority. Mamuhay ka dun sa authority na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Nagigets nyo? Mamuhay kayo dun sa authority na ibinigay ni Lord. Lakaran mo kung ano yung pinapagawa ni Lord. Diba, huwag kang maging Jonas at huwag ka rin maging Judas. Diba? Maging katulad ka ni Joseph. Yung mindset ni Joseph. Na dahil si Joseph ay napagkatiwalaan ng maliit na bagay, siya ay napagkatiwalaan ng mas malaking bagay. At kapag ikaw, na i-fully surrender mo na yung sarili mo kay Lord, na ibigay mo yung, na i-follow mo yung command, na i-give mo yung 100% commitment mo sa Kanya, at yung 100% na pagsunod at 100% na surrender kay Lord. Alam niyo po ba, katulad ni Joseph, di ba? Nung una,
Parang tinakwil niya yung kanyang family kasi hindi niya maintindihan bakit kaya nagawa to ng mga kapatid ko. Nagigets po ninyo? Pero nung nakita niya yung mga kapatid niya, ano po, pinakita sa kanya ng Panginoon kung ano yung dapat na nasa puso niya. Sabi niya, nung humihingi ng tawad yung kanyang kapatid, diba, sabi niya, patawarin mo kami, Jose o Joseph, sapagkat nagawa lang namin yung dahil ganito, ganyan. Ano sabi niya? Tumayo ka na, sapagkat naunawaan ko na naging kasangkapan ka lang ng Panginoon upang mapuntahan ko yung dapat ay para sa akin. Diba? Naintindihan niya? Kaya, mga kapatid, ano po, let us give our 100% to the Lord. May mga pagkakataon na minsan nagagamit yung family natin para i-oppress tayo, para alam mo yun? Kasi, parte yun ng proseso ng Panginoon. Minsan napapahamak tayo because may mga hindi tayo pinafollow. Nagigets po natin. So nawa po ay natuto po kayo, ano? At nawa po ay mamuhay kayo sa authority na ibinigay ni Lord sa buhay ninyo. Kung ano man po ang word ng Panginoon na hindi pa napupulfill sa buhay ninyo, mga prophetic word na hindi pa rin napupulfill, ano po, lakaran po ninyo. Kapag sinabi ng Panginoon na ito yung lakaran mo. Huwag kang matakot na lumakad. Diba? Kaya nga may mga pastol tayo kasi sila yung gagabay sa atin para hindi tayo mahulog dun sa bangin. Diba? Hallelujah, Jesus. So let us pray. Heavenly Father, we thank you sa amin pong natutunan sa maikling sharing na ito ngayong gabi. Nawa, Lord, na pag-apuyin mong muli ang kanilang mga puso. Nawa, Lord, na patuloy mo silang turuan na sa halip na pagtuunan nila ng pansin na sila ay makilala, pagtuunan ng pansin na sila ay maging magaling, pagtuunan ng pansin na sila ay maging effective, pagtuunan na lang nila ng pansin, Lord, na mas lalong mag-surrender sa iyo, Lord. Mas lalong mag-humble ang kanilang mga puso sa iyo. Na mas lalo, Panginoon, na mag-submit. Mas lalo, Panginoon, na i-lay down yung kanilang mga sarili. Na sila, Panginoon, ay gagawa lamang at magiging dependable sila sa iyo, Panginoon. Lord, turuan mo po sila. At turuan mo po ang bawat isa sa amin na sundin ang lahat ng iyong utos, Panginoon. Sapagkat sa pagsunod namin sa iyong utos, doon namin, Panginoon, na ipapakitang mahal ka namin. At kung naipapakita namin mahal ka namin, Lord, totoong ang aming puso ay nandoon dahil itinuturing namin na ikaw ang yaman namin. Katulad ng sinabi mo na if where your treasure is, your heart is also there. So if we place our heart unto you, we believe that you are the treasures na meron kami, Panginoon. And Lord, turuan mo ang bawat isa na ibigay ang kanilang mga sarili, Panginoon, ng 100%, Lord. Na pag-usapang ikaw, Lord, kaya naming i-give up lahat, Lord. Kaya naming i-sacrifice yung mga bagay na nais mong i-sacrifice namin, Lord. Because you sacrifice yourself unto us, O God. Hindi bilang utang na loob, hindi bilang kabayaran, kundi, Lord, you want us to sacrifice dahil gusto mo na makita rin, Panginoon, na hindi lang ikaw, kundi kami rin ay kaya namin gawin yun para sa nag-iisang King of King, Lord of Lord, Diyos sa mga Diyos at hari ng mga hari. Salamat nga po, Ama, sa gabing ito. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat kaluluwang nandirito, Lord God. Patuloy mo po silang padamihin, i-multiply, i-expand, i-elevate, Lord God. In Jesus' mighty name. I declare na patuloy mong i-prosper ang kanilang mga buhay sapagkat ayaw mo ang bawat isa sa amin ay nagdurusa, nagsasuffer, Panginoon. So I declare that you will expand, that you will elevate each and every one. Starting this 2026, O Lord, we believe and we declare na hindi itong year na ito matatapos, Panginoon, na wala kang ginagawa sa aming mga buhay. Naniniwala kami na meron kang gagawin simula, Panginoon, sa araw na ito hanggang sa mga darating pang panahon sa pangalan ni Jesus. May gagawin ka sa aming pamilya. May gagawin ka sa aming ministeryo. May gagawin ka sa buhay namin. May gagawin ka sa aming mga neighbor. May gagawin ka sa aming
mga communities, Panginoon. May gagawin ka sa aming mga youth. May gagawin ka sa aming mga adults, mga nanay, mga tatay. May gagawin ka, Panginoon, sa aming mga kids. May gagawin ka, Panginoon, sa aming outreaches, Lord. May gagawin ka sa aming finances. May gagawin ka sa aming kalusugan, Panginoon. May gagawin ka sa aming mga desisyon. May gagawin ka sa aming mga emosyon. At may gagawin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. We believe and we declare, Lord, that you are the Lord of our life, O Lord. That you are the Savior that we have. That you are our everything, Lord. Lord, talikuran man kami ng lahat. Alisan man kami ng lahat ng meron kami, Panginoon. Lord, turuan mo kami na handa kaming isacrifice ang lahat, Panginoon, for you, Lord. Lord, thank you, Jesus. Thank you, precious Holy Spirit, for everything you have done for us. You have done for our life, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So in glory to God. Ano po, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Nawa po ay meron po kayo natutunan. Ano po, kinagagala ko po na kayo po ay nakasama kong muli ngayon 2026. At nawa po hindi ka lang hanggang 2026. Ano, I declare, ano po, na makasama ka namin sa habang panahon ng aming paglilingkod. Ano po. So in glory to God. God bless you all, guys. Ano po, shalom shalom. Ano po, hindi na po ako magpapa-insight, ano, dahil it's 12:05 na rin. And I know na marami sa inyo ay pagod, marami sa inyo ay marami pang maaga pang gigising para sa kanilang mga errands bukas. And I declare, samahan po kayo ng Panginoon at pag-multiplyin po kayo ni Lord sa lahat ng inyong hahawakan. So, ayun lang naman, guys. God bless you all. Shalom, shalom. Bye, everyone.